Nagsimula ang pelikula sa isang cruise ship kung saan pinagmamalupitan ng dalawang lalaki ang kawawang aso dahil lang sa kinain nito ang itinapon nilang pagkain. Napansin ito ng matandang lalaki at ipinagtanggol ang kawawang aso mula sa masasamang tao. Pinasalamatan siya ng isa sa mga staff para sa pagliligtas niya sa buhay ng aso. Ipinahayag ng matanda ang kanyang pagkadismaya, nagreklamo tungkol sa kung paanong ang mga tao ay laging nagagalit sa isa't isa at patuloy na gumagawa ng maraming paraan upang saktan ang isa't isa. Sa kabaligtaran, ang mga aso ay nagpapakita ng hindi natitinag na katapatan at pagmamahal sa kanilang mga amo. Nagbibigay sila ng walang kondisyon na pagmamahal, na nagsisilbing pinagmumulan ng kaginhawaan at pagsasama sa hirap man o ginhawa. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang ama na si Volkov, isang piloto ng militar ng Sobyet noong ikalawang digmaang pandaigdig, at ang kasama niyang aso na si Prince. Ginunita ng matanda ang panahon kung saan ang kanyang ama ay minsang iniligtas ni Prince mula sa espiya ng Aleman. Nalaman natin na si Volkov ay mahusay sa Military Air Force Academy, nagtapos na may mga karangalan noong 1939. Di nagtagal pagkatapos nito, nakakuha siya ng promosyon para sa posisyon bilang commander. Isang gabi, binisita siya ng general sa kanyang bahay at nagbigay ng nakakatakot na ultimatum tungkol sa pakikipagrelasyon ni Volkov sa kanyang anak na babae. Binalaan niya si Volkov na ikukulong siya kapag hindi niya tinigilan ang pakikipagkita sa kanyang anak. Sa kabila ng banta, nanindigan si Volkov, at sinabing tatanggapin niya ang anumang kahihinatnan na dumating sa kanya. Tumanggi siyang sumuko sa pag-ibig. Kinaumagahan, inaresto si Volkov dahil sa maling paratang at nakulong ng 2 taon. Pagkatapos lumaya, siya ay muling itinalaga bilang tagapangasiwa sa kagubatan. Isang araw, habang nasa tungkulin, iniligtas niya ang isang tuta mula sa 2 lobo at pinangalanan itong Prince, na kalaunan ay napamahal sa kanya ng husto. Sa isang flashback, nakita natin sina Volkov at Prince na agad na naging magkaibigan. Isang araw, bigla na lang tinambangan si Volkov ng espiya ng Aleman na armado ng kutsilyo. Habang nagiging kritikal ang sitwasyon, tinulungan ni Prince ang kanyang amo sa pamamagitan ng pagkagat sa espiya, na nagbigay daan kay Volkov upang mahuli ang salarin. Dahil sa katapangan ni Prince, nakamit ni Volkov ang respeto ng Red Army. Kasunod ng insidenteng ito, patuloy na nakabuo ng matibay na ugnayan sina Volkov at Prince, nagsasalo sa pagkain, nagpapahinga, at naglalaro ng magkasama. Nang magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay sumali sa militar, isinama ang kanyang aso upang ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa mga kaaway na Aleman. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga pinsala, itinalaga siya upang tumulong sa mga manggagamot sa kampo. Isang araw, nakikipag-usap si Volkov sa doktor nang biglang umatake ang isang German bomber sa kanilang kampo. Sa kabila ng pagkawasak sa paligid niya, nagawa niyang makatakas ng walang pinsala. Agad niyang tinulungan ang mga sugatang sundalo at isinakay ang mga ito sa truck. Gayunpaman, sa kaguluhan, napilitan siyang magtago sa ilalim ng isa sa mga truck, at agad na pinaputukan ni Volkov ang kaaway. Nakakagulat na tumpak ang kanyang pag-asinta sa kabila ng mahabang panahon na pagkawala sa larangan ng digmaan. Mag-isang pinabagsak niya ang mga espiya ng Aleman, ngunit biglang tumama ang missile sa truck, na naging sanhi upang mawalan siya ng malay. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, naramdaman niyang tila mamamatay na siya. Sa kabutihang palad, nagmamadaling humingi ng tulong si Prince sa medical vehicle. Noong una, hindi nakilala ng mga doktor ang aso, ngunit sinundan siya ng isang nurse na nagngangalang Nina. Napag-alaman na si Nina ang nobya ni Volkov. Nag-aalalang sinundan ni Nina si Prince sa lugar ng digmaan at natagpuan si Volkov. Salamat sa kanyang tapat na alaga, ang buhay ni Volkov ay naligtas muli. Sa kasamaang palad, siya ay nagtamo ng matinding pinsala sa binti. Nang may sakay siya sa ambulansya, napilitan ang mga doktor na putulin ang kanyang paa upang mailigtas ang kanyang buhay. Samantala, namangha ang mga sundalo sa katapangan at katapatan ni Prince sa kanyang amo. Si Volkov ay inilipat sa ospital, kung saan nagtatrabaho si Nina. Ang kondisyon niya sa kalusugan ay bumuti sa kalaunan, ngunit kinailangan niyang gumamit ng saklay upang maglakad. Isang gabi, naramdaman ni Prince na may mali sa kapitbahayan at nagpas siyang mag-imbestiga. Sinundan ni Volkov ang kutob ng kanyang aso at sinamahan siya sa kalapit na bahay. Doon, natuklasan nila ang isang bangkay, ngunit biglang inatake ng salarin si Volkov mula sa likod.
Sa kabutihang palad, muling iniligtasan ni Prince ang buhay ng kanyang amo sa pamamagitan ng walang awang pag-atake sa salarin. Kasabay nito, narinig ng nagpapatrulyang hukbo ang kaguluhan at dumating sa pinangyarihan. Ang mga sundalo ay muling humanga kay Volkov at sa kanyang matapang na aso para sa kanilang mahusay na aksyon. Samantala, nahihirapan ang Army General ng Unyong Sobyet sa pakikipaglaban sa puwersa ng mga tangke ng Aleman. Muli, ang kaguluhan ay nang ibabaw sa bansa, na nagudyok sa general na muling isama sa pangkat sina Volkov at ang kanyang matapang na asong si Prince. Nawala ang pag-asa ni Volkov nang malaman niyang sa halip na i-deploy sa frontlines, siya at si Prince ay ipapadala sa military dog training base. Isang gabi, umuwi si Nina, at saktong natagpuan ang kanyang kasintahan kasama ang kapitbahay na si Tatiana, sa kahina-hinalang tagpo. Nag-isip siya ng masama sa nakita at nauwi sa pakikipagtalo. Dati nang naghihinala si Nina na may relasyon sila, kaya ang makitang magkasama sila ay ikinagalit niya ng husto. Galit na galit, inayos niya ang kanyang mga gamit at lumabas ng bahay, habang sinusubukan ni Volkov ang kanyang makakaya na pakalmahin siya. Maya-maya ay bumisita si Volkov sa ospital upang hanapin siya. Nalaman niya mula sa nurse na kusang lumipat si Nina sa frontliner ng digmaan. Nagulat siya nang matuklasan na buntis siya, kaya dapat niyang iligtas si Nina. Sa sumunod na araw, ang mga aso, kabilang si Prince, sa military base, ay sumailalim sa matinding pagsasanay. Kailangan nilang tiisin ang matagal na gutom bago pakainin sa ilalim ng mga tangke. Si General Sopov, ang pinuno ng base, ay nag-anunsyo na hangarin nilang sanayin ang mga aso para sa hukbo upang sirain ang mga tangke ng kaaway, lalo na ang mga tangke ng Alemanya. Gayunpaman, ang malupit na pagkilos na ito ay ikinagalit ng karamihan sa may-ari ng aso dahil ito ay suicide mission para sa kanilang mga alagang hayop. Tumugon ang general sa pamamagitan ng pagbabanta na ipapatala sila para sa misyon kapag tumanggi silang ipadala ang kanilang mga aso para sa tungkulin sa hukbo. Binigyang diin ng general na kailangang maging pamilyar ang mga aso sa tunog ng mga makina. Gayunpaman, binanggit ni Volkov na ang mga aso ay hindi maaaring magtrabaho sa ilalim ng gayong ingay dahil sa kanilang likas na katangian na pag-iingat sa sarili. Ngunit napatunayang mali siya nang ihagis ng general ang dalawang maliliit na tuta sa ilalim ng tangke. Ang inang aso, na nakasaksi nito, ay likas na kumawala at hinabol ang kanyang mga tuta. Hindi niya pinansin ang tunog ng tangke at pumunta sa ilalim nito. Pinatunayan nito ang teorya ng general na ang mga aso ay maaaring sanayin upang gawin ang tungkulin na hindi magawa ng mga tao. Nang maglaon, ipinaliwanag ng assistant ng general sa mga may-ari ng aso na noong una, ang mga sundalo ay naatasang sirain ang mga tangke sa pamamagitan ng pagdadala ng bomba. Gayunpaman, naging malinaw na ang mga tao, na mas mabagal kaysa sa mga aso, ay madalas na nahaharap sa pamamaril bago pa man makarating sa mga tangke. Nang mapagtanto ang kahinaan na ito, ang hukbo ay nagsimula ng special training program para sa mga aso. Ang layunin ay upang bigyan sila ng bomba na ilalagay sa kanilang likod upang epektibong pasabugin ang mga tangke ng kaaway. Nang malampasan ng mga aso ang kanilang takot sa mga tangke, sinimulan ng kapitan ang paglalagay ng bomba sa kanilang likod. Tiniyak ng madiskarteng hakbang na ito na kapag ang aso ay umabot sa ilalim ng mga tangke, ang mga bomba ay sasabog kapag nakaranas ng pagdiin. Dahil dito, masisira ang mga tangke ng kalaban at mapipigilan ang pagsulong ng kanilang hukbo. Ibinunyag din niya na may sinanay na silang mga aso noon upang maglagay ng bomba sa ilalim ng mga tangke ng kaaway at ibinalik sa kanilang mga tagapag-alaga. Hindi gumana ang plano, dahil nataranta sila at nagkalat sa paligid. Hindi nila naririnig ang pagsipol at ibinaba ang mga bomba kung saan-saan, kaya wala silang pagpipilian kundi ipadala ang mga canine dogs sa suicide mission. Ibinunyag din ng assistant na mayroong utos na ihanda ang lahat ng aso para maging mga mapangwasak. Kasunod nito, ang mga aso ay inilantad sa nakakatakot na tunog ng mga makina ng tangke sa araw at gabi upang gawing silang manhid sa ingay. Ang mga may-ari ng aso ay kinailangan ding tumakbo sa ilalim ng mga tangke na makakatulong sa proseso ng pagsasanay sa mga aso. Ang pangunahing layunin ng mahigpit na pagsasanay na ito ay ihanda ang mga aso na maglagay ng bomba sa ilalim ng mga tangke. Nang malaman ang plano, ang puso ni Volkov ay tila nawasak. Iniligtas ni Prince ang kanyang buhay, at ang pag-iisip na siya ay papasok sa nakamamatay na misyon ay hindi katanggap-tanggap para sa kanya. Hindi matiis ni Volkov na mawalay sa minamahal na alagang aso, kaya nagpasya siyang tumakas kasama niya.
Gayunpaman, ang kanilang pagtakas ay nahadlangan nang mahuli sila ng general ng gabing iyon. Ang general ay nagbigay ng mahigpit na babala, na nagbanta kay Volkov na may hindi magandang kahihinatnan kapag trinaydor niya ang hukbo. Matapos ang nabigong pagtatangka, nakaisip si Volkov ng isa pang paraan. Ipinakita niya ang kanyang injury certificate at nag-apply para sa pagreretiro, hindi lang para sa sarili kundi para na rin kay Prince. Nag-alok pa siyang sumabak sa digmaan, wag lang ang kanyang aso. Ang mga aksyon ni Volkov ay dulot ng kanyang hindi matitinag na pagmamahal sa kanyang aso, at handa siyang isakripisyo ang sariling buhay para sa kanya. Gayunpaman, kinumpronte siya ng general, inakusahan siya ng pagtataksil dahil mas inuuna niya ang kanyang aso kaysa sa kapakanan ng sariling bansa. Nasiraan ng loob, bumalik si Volkov sa kanyang silid, na puno ng kalungkutan at galit. Sa sobrang pagkadismaya, sinimulan niyang sirain ang mga bagay gamit ang kanyang saklay. Nang marinig ang kaguluhan, ang kapitbahay niyang si Tatiana ay nagmamadaling pumunta sa silid upang pag-aanin ang loob ni Volkov. Ipinaalala sa kanya ni Tatiana ang malagim na sitwasyon na kinakaharap ng kanilang bansa at binigyang diin na ang bawat individual ay nagsisikap na ipagtanggol ito ng buong katapangan. Ipinaliwanag ni Tatiana na si Prince ay hindi lamang isang alagang hayop, ngunit isang matapang na sundalo na nakatuon sa pagprotekta sa kanilang bayang sinilangan. Binanggit din niya ang mga maaaring kahinatnan nilang pareho kapag ang kanilang bansa ay bumagsak. Naantig sa sinabi ni Tatiana, muling pinag-isipan ni Volkov ang kanyang desisyon na umalis sa hukbo. Nagpasya siyang manatili sa tabi ng kanyang mga kasama, na unawaan ang kalubhaan ng sitwasyon at ang kahalagahan ng pagtatanggol sa kanilang bansa. Kinabukasan habang nagsasanay, inagaw niya ang pagkain ng aso mula sa kamay ng general at sumugod sa ilalim ng tangke. Nasaksihan ang kanyang aksyon, sumunod si Prince at sumugod din sa ilalim ng tangke. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Prince dahil sa pagnanais na kainin ang pagkain, ngunit dahil sa kanyang determinasyon na iligtas ang buhay ng kanyang amo. Sa pagmamasid sa dedikasyon ni Prince, nagpasya ang general na i-deploy siya kasama ang iba pang sinanay na military dog sa lugar ng digmaan sa susunod na araw. Sa lugar ng digmaan, inihanda ni Volkov at ng iba pang Red Army ang kanilang sarili habang sila'y nahaharap sa grupo ng mga sundalong Aleman at 4 na nakakatakot na tangke. Sa sandaling iyon, ang general ay nakatanggap ng utos na ikabit ang mga bomba sa mga aso, nagpaplanong ihinto ang pagsulong ng mga tangke ng Aleman. Ang plano ay napatunayang epektibo sa simula, ngunit nagkaroon ng problema nang biglang pumunta ang isang aso sa ilalim ng tangke ng Sobyet. Lumalabas na nakalimutan ng mga tagapagsanay na turuan ang mga aso na malaman ang pagkakaiba ng mga tangke ng Sobyet at Aleman. Ito ay napakahalagang bagay na natagalan bago mapagtanto ng general. Ang sumunod na pagsabog ay sumira sa tangke ng Sobyet, na ikinagalit ng general, at agad na pinalitan ang mga aso ng mga tagapagsanay. Ang sitwasyon sa kalaunan ay lumaganap at ang natitirang mga aso ay pinakawalan. Lumuluha ang isa sa mga may-ari ng aso habang ipinapadala ang kanyang aso, na tumakbo ng napakabilis patungo sa tangke ng Aleman. Sa kanyang pambihirang bilis, ang aso ay pumunta sa ilalim ng tangke at tuluyang nasira, ngunit nakalulungkot na namatay ang aso sa proseso. Habang ang general ay natutuwa sa pagkawasak ng tangke, ang tagapagsanay ng aso ay binalot sa kalungkutan. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao dahil hindi niya kayang masaksihan na ang pinakamamahal na alaga ay nahaharap sa ganitong kapalaran. Habang tumatagal ang digmaan, mas maraming asong militar ang idineploy sa lugar ng digmaan sa utos ng general. Sa loob ng ilang sandali, matagumpay nilang nawasak ang pangalawang tangke ng Aleman. Layunin ng general na sirain ang ikatlong tangke sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa pang aso. Gayunpaman, hindi kayang isakripisyo ng ikatlong may-ari ang kanyang pinakamamahal na aso sa ganoong paraan. Tumanggi sa utos, inalis niya ang bomba sa katawan ng alagang hayop at siya mismo ang tumakbo patungo sa tangke. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi kayang pantayan ng tao ang bilis ng aso, at habang papalapit siya, ang may-ari ng aso ay binaril ng mga sundalong Aleman. Nang masaksihan ang nangyaring trahedya, nagmadali ang general para iligtas ang may-ari ng aso, ngunit sa huli ay nasugatan ang sarili. Ang nasugatan na may-ari ng aso ay pilit na lumaban at buong tapang na pumunta sa ilalim ng tangke ng kaaway at isinakripisyo ang sarili upang pasabugin ito. Ngunit sa kabila ng maraming sakripisyo, ang huling tangke ay mabilis na lumapit. Ang masama pa nito, ang kampo ng Red Army ay nahaharap sa mga pag-atake mula sa lahat ng panig at may mga bombang sumasabog sa lahat ng dako.
Sa kaguluhan, nasaktan ng husto ang kawawang si Nina, na nagkataong nakikipaglaban din sa harapan. Napansin siya ni Volkov at inipon ang lakas ng loob upang iligtas siya. Nagpa siya siyang harapin ang mga kaaway, ngunit sa kasamaang palad, nasugatan din siya sa labanan. Sa mahirap na sandaling ito, biglang sumugod si Prince sa gitna ng umuulan na mga bala at direktang pumunta sa tangke ng Aleman. Katulad ng iba, isinakripisyo ng matapang na aso ang kanyang sarili upang sirain ang huling tangke ng Aleman, na nagligtas sa buhay ni Volkov, Nina, at ang buong kampo ng Sobyet. Sa kalaunan, nagretiro si Volkov na may malaking karangalan, na nagbibigay pugay sa katapangan ni Prince. Ang pelikula ay bumalik sa kasalukuyang panahon, kung saan ang matandang lalaki, ang anak ni Volkov, ay nagbabahagi ng kwento tungkol sa kanyang ama sa mga nakikinig. Ang isa sa kanila ay nagtanong kung ano ang nangyari sa kanyang mga magulang. Nalaman natin na ang kanyang ina na si Nina ay namatay ilang sandali pagkatapos ng panganganak, habang ang kanyang ama na si Volkov ay hindi na nahanap noong 1945. Si Tatiana ang nakakita sa kanya sa ampunan at nagpalaki sa kanya na parang anak. Lumipat sila sa Mongolia at namuhay ng tahimik. Lumalabas na si Tatiana ang nagkwento sa matanda tungkol sa kanyang ama at ang dakilang pagsisikap ng alagang aso sa panahon ng digmaan. Nang mamatay si Tatiana, bumalik siya sa Russia, ang kanyang bayang sinilangan, kung saan isinakripisyo ng kanyang mga magulang ang kanilang buhay para sa higit na kabutihan ng bansa. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.